Story tungkol sa pagpapalakas ng gastos ng gobyerno. Sa mga huling buwan ng taon, umalingaw-ngaw sa buong bansa ang panibagong pangako ni Pangulong Marcos, ang ibalik ang dating lakas ng paggasta ng pamahalaan, isang public spending revival na umano'y magpapaandar muli sa mga proyektong naantala dahil sa iskandalo sa pondo. Matapos pumutok ang kontrobersya, maraming proyekto ang biglang huminto. Mga kalsadang halos patapos na pero naiwanang nakatiwangwang, mga programang pangkabuhayan na pansamantalang naputol at mga serbisyong dapat na masimulan ngayong taon ngunit nakulong sa red tape at investigasyon. Sa gitna ng ingay ng kritisismo, ramdam ng mga ordinaryong tao ang epekto. Bumalalang trapiko, kulang na tulong sa komunidad at pagbagal ng job opportunities. Kaya nang humarap ang Pangulo sa publiko, dala niya ang mensaheng puno ng agarang pangangailangan. Sinabi niyang hindi maaaring manatiling nakapako ang bansa sa pagkabalam. Anya, kailangan ng buhayin muli ang pampublikong paggasta. Hindi para pagtakpan ang iskandalo, kundi upang hindi tuluyang mahinto ang pag-ikot ng ekonomiya. Habang ipinapahayag niya ang plano, iginiit niyang magkakaroon ng mas mahigpit na panuntunan, transparent na disbursement, real-time tracking ng proyekto, at mas mabilis na pag-aksyon sa mga anomalya. Tila nais niyang ipakitang hindi na dapat matakot ang taong bayan sa paggastos ng gobyerno, kundi sa maling paggamit nito. Sa mga komunidad, may halong pag-aalinlangan at pag-asa. May mga nagsasabing, baka isa lamang itong pahayag na pampakalma, ngunit may iba ring umaasang sa wakas ay muling gagalaw ang mga proyekto. Mga makinang muling uusok, trabahong muling ibibigay, at serbisyong muling darating. At habang inaabangan ng lahat ang susunod na hakbang, isang tanong ang nakabitin sa hangin. Sa panahon ng krisis sa tiwala, sapat ba ang pangako para muling paandarin ang makina ng pamahalaan at ng buong bansa?